para sa ating mga balita. Matapos ang Gaza at Beirut, Israel, Syria naman ang binabanatan. Mga Muslim na bumoto kay Donald Trump, bakit dismayado na? At nuclear facility ng Iran na ginagamit sa research, tinarget din pala ng Israel, salungat sa naging pahayag nito ng una. Labing-limang katao ang patay at 16 na sugatan ang iniwan ng pag-atake ng Israel sa bansang Syria kahapon. Yan ang iniulat ng state media na SANA, batay sa impormasyon na nakalap mula sa mga sundalo ng Syria at itinuturing na isa sa pinakamadugong pag-atake na naganap sa capital city na Damascus. Tinamaan sa pag-ataking ito ang ilang mga residential building sa mga lugar tulad ng Meza at Qudsaya sa Damascus, kung saan ilan sa mga nasawi ay pawang mga babae at bata. Ayon sa IDF, tinarget lamang daw nila ang Islamic Jihad, pangalawa sa pinakamalaking grupong terorista sa Gaza na nag-ooperate din sa Syria, parehong protektado ng Iran at ng gobyerno ng Syria. Naniniwala ang Israel na ang Islamic Jihad ay kasabwat din umano ng Hamas sa pagsasagawa ng madugong pag-atake na nangyari noong October 7. Ayon naman sa state media ng Syria, nagmula ang pag-atake ng Israel sa rehiyon ng Golan at pinatamaan ang ilang mga residential building sa Meza at Qudsaya na mga karatig bayan ng Damascus at nagresulta sa pagkamatay ng 15 tao at pagkasugat ng 16 na iba pa, kabilang ang mga kababaihan at bata bilang paunang tala, kabilang na ang malaking pinsala sa mga pribadong ari-arian at sa mga tinarget na gusali, pati na rin sa mga kalapit na estruktura. Ayon naman sa Islamic Jihad, napatay din anya ang ilan sa kanilang mga kasapi, ngunit hindi sinabi kung ilan eksakto ang mga ito. Pinabulaanan din nila ang sinasabi ng IDF na tinatarget lamang nito ang mga military headquarters at tanggapan ng kanilang organisasyon, dahil ang totooan niya ay mga civilian institution ang target ng mga Israeli. Kinunde na naman ng Foreign Ministry ng Syria ang nasabing pag-atake at sinabing itinuturing nila ito bilang isang brutal na krimen. Ayon sa pahayag, ang mga pag-atake sa Syria ay naganap 2 araw matapos ang Arab-Islamic Summit sa Riyadh, kung saan nagkaroon ng malaking pagkondena sa Israel dahil sa brutal at patuloy na lumalalang pagsalakay nito sa mga teritoryo ng Syria. Ang pinakabagong pag-atake ay naganap matapos ang pagtindi ng mga airstrike ng Israel sa Syria noong katapusan ng linggo, na pumatay naman ng hindi bababa sa 7 sibilyan at nag-iwan ng 20 sugatan. Yan ay ayon sa ulat ng Syrian State News Agency na SANA. Sa pag-ataking ito, nawasak umano ang ilang mga gusali sa lugar ng Sayid Zainab at pumatay din ng ilang mga bata at kababaihan. Ang lugar ng Sayida Zainab na matatagpuan sa timog ng lungsod ng Damascus ay kilalang pugad ng mga Hezbollah at naging target ng mga pag-atake mula sa Israel nitong mga nakaraang linggo. Noong November 4, sinabi ng IDF na tinarget lamang nila ang mga intelligence facilities ng Hezbollah sa lugar ng Damascus. Ganon din ang mga ruta kung saan ini-smuggle ang mga armas ng Hezbollah mula sa Syria papuntang Lebanon. Ayon kay IDF Chief Spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, nalaman umano nila na ang mga rocket at iba pang armas na pinasabog ng Hezbollah sa Israel ay ginagawa sa Syria at nangakong aatakihin ang bawat pagtatangka ng pagdala ng armas mula Syria patungong Hezbollah sa Lebanon. Banta pa ni Hagari, aatakihin din nila ang lahat ng mga infrastruktura sa Syria na matutukoy na gumagawa ng armas para sa Hezbollah. Dagdag naman ng Syrian Defense Ministry na inatake rin ng Israel ang bayan ng Qusair sa kanlurang bahagi ng Syria na nagdulot din umano ng malaking pinsala. Sa ibang balita, mga Muslim na bumoto kay Trump dismayado dahil sa mga gabineteng napili ng susunod na administrasyon. Dismayado ngayon ang mga Muslim leaders sa Amerika na bumoto kay Donald Trump dahil yan sa mga cabinet members na napili ni Trump na pawang lahat ay pro-Israeli. Matatandaan na binoto nila ang bagong Pangulo dahil sa pangako nito na tatapusin niya ang gera sa Middle East. Ngunit
Ang pagkakaroon ng pro-Israeli cabinet nito ang nagsasabi na tila ba magiging bias si Trump sa kanyang pulisiya sa gitnang silangan. Nanalo si Trump dahil sa amin, yan ang pahayag ni Rabiul Choudhury, isang negosyante sa Philadelphia na namuno sa kampanyang Abandon Harris sa Pennsylvania at co-founder ng Muslims for Trump. Idinagdag pa niya na hindi sila natutuwa sa napili nitong Secretary of the State at sa iba pang mga gabinete. Pinili kasi ni Trump si Marco Rubio bilang Secretary of the State na kilala bilang isang masugid na taga-suporta ng Israel. Sa isang pahayag, sinabi ni Rubio na hindi siya mananawagan ng ceasefire sa Gaza at naniniwala siya na dapat ubusin ng Israel ang bawat elemento ng Hamas na tinawag niyang mga hayop. Napili naman bilang US Ambassador to Israel si former Arkansas Governor Mike Huckabee na isang kilalang pro-Israeli din at sumusuporta na masakop ng Israel ang West Bank at may paniniwalang walang magagawa ang two-state solution na naglalayong bumuo ng dalawang estado, ang Palestina at Israel. Napili rin bilang Ambassador to the United Nations si Elise Stefanik na tutol sa pagkondena ng United Nations sa ginagawa ng Israel sa Gaza. Ayon kay Rexinaldo Nazarco, Executive Director of the American Muslim Engagement and Empowerment Network, umaasa ang mga Muslim na ang pipiliin ni Trump ay yung mga tao na magsisecure ng kapayapaan sa Middle East. Pero tila walang senyales na mangyayari ito. Dagdag pa ni Nazarco, labis-labis ang kanilang pagkadismaya dahil mukhang ang susunod na administrasyon ay puno ng mga neo-conservative at bias sa Israel at pawang mga pabor sa pagpapatuloy ng digmaan. Isang malaking kabiguan sa panig ni Pangulong Trump para maitaguyod ang kapayapaan at pagpapahinto sa gera. Sinabi rin ni Nazarco na patuloy nilang itutulak ang kanilang mga hinaing matapos magkaisaan niya ang kanilang komunidad upang matulungan si Trump na manalo. Ayon naman kay Hassan Abdel Salam, isang dating profesor sa University of Minnesota Twin Cities at co-founder ng kampanyang Abandon Harris na sumuporta kay Jill Stein ng Green Party, hindi na siya nagtataka sa mga miyembro ng gabinete na pinili ni Trump. Pero tila mas matindi pa yata ito kaysa sa kanyang kinatatakutan. Naniniwala rin siya na niloloko ng administrasyon ang mga Muslim na bumoto dito. Sa ngayon ay wala pang tugon dito ang panig ni Donald Trump. Gayunman, hindi pa rin nawala ang pag-asa ng mga botanteng Muslim dahil nariyan pa rin daw ang ilang mga kaalyado ni Trump na sumusuporta sa pagpapahinto ng gera sa Middle East. Gaya halimbawa ni na Richard Grenell at Massad Bulus na biyanan ng anak ni Trump na si Tiffany. Ngunit sinubukang kontakin ng media ang mga nabanggit na personalidad na nag-endorso kay Trump sa mga Muslim communities pero maging sila ay wala pang tugon dito. Matatandaan na binisita ni Trump ang ilang mga lungsod na baluarte ng mga Muslim gaya ng Dearborn at Pittsburgh at sinabing mahal niya ang mga Muslim at ang kilusan ng mga Muslim ay isang maayos na kilusan. Samantala, hindi naman pinansin ni Rolla Mackie, ang Muslim Vice Chair for Outreach of the Michigan Republican Party, ang mga nasabing kritisismo laban kay Trump. Ayon kay Mackie, hindi niya anya inaasahan na magiging masaya ang lahat ng mga tao sa mga naging appointees ni Trump. Pero ang mahalaga ay ang naging resulta. Naniniwala pa rin siya na kapayapaan ang hangad ni Trump. Kailangan anyang maunawaan ng mga tao na ang 50,000 nasawi sa Palestina at 3,000 patay sa Lebanon ay nangyari dahil sa kasalukuyang administrasyon at hindi sa termino ni Donald Trump. Sa ibang balita, nuclear facilities ng Iran na ginagamit sa research nawasak umano dahil sa pag-atake ng Israel noong October 26. Ayon sa ulat ng Axios, dinamay din daw umano ng airstrike ng Israel pati ang mga nuclear research facilities ng Iran sa Parchin Base. Ayon yan sa impormasyon na ibinigay ng 3 US officials, isang kasalukuyang Israeli official at isang dating Israeli official. Ang impormasyon ay lumabas habang inihahanda ng United Nations Nuclear Watchdog ang parusa sa Iran dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa mga nuclear inspectors. Hindi anya pumayag ang Iran na isama sa inspeksyon ang mga eksperto sa uranium enrichment ng UN at hindi rin na ipaliwanag ng Iran ang mga bakas ng uranium na nakita sa pasilidad.
Ayon sa Axios, ang nasabing airstrike sa Parchin ay bahagi ng isang operasyon na tumagal ng ilang oras noong October 26 bilang tugon sa pag-atake ng Iran laban sa Israel. Sinira daw ng pag-atake ng Israel ang mga sopistikadong kagamitan na ginagamit sa pagdidisenyo ng mga eksplosibo at nagsasabing pambalot ng uranium sa mga nuclear device. Nagdulot anya ito ng malaking pinsala sa layunin ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang nuclear weapons research. Inatake ito ng Israel sa kabila ng ulat na hindi anya nila pakikialaman ang mga nuclear facilities ng Iran. Ayon pa sa mga source, mahihirapan ngayon ang Iran na bumuo ng isang armas nuklear dahil sa nangyari. Magsisilbing bottleneck umano ang pagkasira sa mga kagamitan. Kung wala ito, tiyak na mahihinto ang proyekto. Kailangan umanong bumili ng mga bagong kagamitan. At kung bibili ang Iran, tiniyak ng mga opisyal sa Israel na imomonitor nila ang mga hakbang na ito. Ang Talegan 2 complex ay kilala bilang isang target ng mga pag-atake at itinuturing na bahagi ng dating nuclear program ng Iran na opisyal na isinara noong 2003. Pero kamakailan ay natukoy ng mga intelligence team ng US at Israel na mayroon na namang mga bagong aktibidad na nagaganap sa site na ito, kabilang na ang mga computer modeling, metallurgy at research sa mga eksplosibo na may kaugnayan sa paggawa ng isang nuclear device. Sinabi ng isang US official sa Axios na nagkaroon umano sila ng siyentipikong pagsasaliksik na maglalatag ng pundasyon para sa pagbuo ng isang armas. Dagdag pa niya na isang top secret ito dahil iilan lamang sa rehimen ng Iran ang nakakaalam nito at karamihan ay hindi. Dahil sa mga ulat na nadiskubre sa Talegan 2, binago ngayon ng US intelligence ang ulat nila noong Agosto na walang aktibidad na ginagawa ang Iran sa pagbuo ng sandatang nuklear. Ayon naman sa Israeli Air Force, tinarget nila ang lugar na yon dahil hindi naman anya idiniklara ng Iran ang lugar na ito bilang bahagi ng nuclear program at sa halip ay sinabi na ito'y isang civilian business enterprise. Kung sinasabi umano ng Iran na malaking damage ang pagkawasak ng Talegan 2, nangangahulugan na nilabag ng Iran ang Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ayon naman sa isang opisyal sa US, ang pag-ataking ito ay nagpapakita na talagang may kaalaman ang Israel maging sa mga top secrets ng Iran na tanging mga piling tao lamang sa rehimen ang nakakaalam. Sa ngayon ay hinihintay na ng France, Britain at Germany ang pinal na report ng United Nations Nuclear Inspection Team ukol sa aktibidad ng nuclear research sa Iran. Kasama ng US, nakahanda umano ang tatlong bansang ito na gawin ang lahat upang puwersahin ang Iran na sumunod sa mga obligasyon nito. Sa pagpasok ng administrasyon ni Donald Trump, tiyak umanong magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga patakaran ng nuclear diplomacy sa Iran. Gayunman, hindi patukoy kung ipagpapatuloy ni Trump ang mahihigpit na polisiya niya noon na nagpahinto sa pag-aasam ng Iran na magkaroon ng ambisyong nuklear. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw po.